Magandang umaga. Manong Ted, DJ Chacha, magandang umaga po. Salamat sa panahon. Puwede ho lamang namin maliwanagan itong sinasabi po sa mga balita ngayon na ang prosecution daw po sa kaso po ni Pangulong Duterte sa ICC ay nagsasabi na kung maaari daw ay isapubliko ng ICC ang totoong mga miyembro ng legal defense team ng dating Pangulo. Ito na po yung mga sinasabing mga Filipino lawyers. Totoo ho ba ito? Manong Ted, matagal na po yung issue na yan. Opo, at nilinaw na rin po yan. I think nung ano pa po yan, nung March, final po ng prosecution po. Gusto lang malaman kung sino po talaga yung official na members po ng defense team, ng mga abogado. Nalinaw na rin po yan ng defense. So mukhang sabi ng defense, hindi po part yung anim pong Filipino lawyers na yon. Opo, kasi kung ito po ay nalinaw na bakit hanggang ngayon po buhay pa rin ang issue. Para hong wala pa po ditong resolusyon talaga formally po ang ICC na kasi Sige, di ho ba gets. parang lumalabas po kasi redacted nakatago yung mga pangalan ng mga sinasabing legal defense team ng dating Pangulo. Opo. Ganito po kaya kasi Manong Ted, minsan po kasi na-file na po yan, pero yung public redacted version ay later on na lang po napapalabas. Naalala niyo po yung document containing the charges Mm. laban kay Mr. Duterte. Final po yun July 4 nung last year, 2025. Ngunit, nabasa na lang po natin yung public redacted version, more or less, I think 2 months later, mga September Mhm. 2025. Minsan po nangyayari po talaga yan. Sa amin po, alam na po namin na na-file na po yan, pero yung redacted version, later on po na papalabas. Opo. Okay, so maliwanag na po na hindi kasama sa defense team ng dating Pangulo sila Attorney Salvador Medaldea, Panelo, Delgra, Bello, Lim at Dulay. Doon po sa paglilinong ng defense po, yan po ang sinabi po nila. Opo, doon po sa nabasa ko po. Opo. Opo, Na pag, hindi na technically part ng legal team before the ICC po. okay, so linawin ko lang ha. Pag ito pong sinasabi nila Attorney Kaufman, on record ito mismo ng ICC na hindi kasama ang mga Filipino lawyers na ito sa defense team ng dating Pangulo. On record po yan, oo, Okay. na-clarify na rin po yan nung I think as far as March pa po. Opo. At Okay. hindi na po kinailangan na desisyonan ng pretrial chamber kasi sinagot na po ng defense. Opo, kasi ngayon po kung siguro babasahin niyo po mga pahayagan dito nga po no, parang ang issue is pinakaklaro mismo ng ICC prosecutor kung talaga bang itong mga Filipino lawyers ay bahagi o hindi ng Duterte Defense Team. So sabi ho ninyo, matagal nang resolve ito, hindi sila kasali. Opo. Bakit ba concerned ang prosecutor dito po sa mga Filipino lawyers kung sila ba'y Okay. kasali o hindi? Oo. Ang implikasyon kasi kung isa ka talagang lawyer before the ICC ng mga parties or victim participants, meron kang access sa mga confidential na mga documents. Meron kang access sa mga confidential information na hindi nababasa sa mga public redacted na mga versions po. Kasi ang nababasa po sa website ng ICC, public redacted version. Kaya kahit po yung decision ng pretrial chamber sa confirmation of charges, nakita niyo po redacted po siya. Mm. Kaya yun po yung dahilan bakit pinapalinaw po ng prosecutor para alam po nila kung sino po ang may access sa mga confidential na documents. Kasi kung may access po sila doon, meron din po silang duty, kagaya po sa akin, duty of confidentiality po. Kaya po yung gustong ilinaw po ng prosecutor. Okay. Ito ho ba ay may kaugnayan sa seguridad ng mga tatayong testigo sa trial against the former president?
Tama ka po dyan, Manong Ted, kasi ang ICC po, mayroon po silang duty to protect yung mga seguridad ng testigo, pati na rin po mga biktima. Kaya po, mayroon kaming duty of confidentiality. Kaya naalala nyo, Manong Ted, DJ Chacha, nung hearing po last February, yun po yung ah, hindi po sinasabi yung mga pangalan ng mga testigo. Oo, naka-code lang po. At minsan sa mga nakikinig po sa web streaming, may paputol po tool po. Yun na po yung niredact na version kasi maselang po yung seguridad ng mga testigo po. Okay, opo. Pero hindi ho ba, attorney, hindi ba kumbaga in reality, kung si Kaufman yung lead defense counsel itong dating pangulo, meron siyang access dito sa mga confidential na mga informasyon na ito. He can easily share that with anyone actually. Opo, meron pong access ang Defense Counsel, ang Office of the Prosecutor, at ang Common Legal Representative of the Victims. Kaya nga po, meron po kaming duty na wag pong i-disclose po ito. Okay. O, kasi talagang malalim po yung duty na to. Nasa code of, ano po namin, ethics po yan bilang mga abogado before the ICC. Kaya kung napansin nyo po, wala po akong sinasabing mga pangalan ng mga testigo, wala po akong sinasabing mga pangalan ng mga admitted victims kasi mayroon po kaming confidentiality duty at meron din po ang defense counsel niyan. Okay. Opo, sige. So, kumbaga po, dapat pagkatiwalaan natin si Attorney Kaufman na hindi niya ibabahagi yung confidential information sa sino man sa Pilipinas, kumbaga, na walang kaugnayan doon sa defense team. Ganun po iyon. Magtitiwala na lang tayo sa kanya. Yan po ang presumption po ng aming Code of Professional Ethics po. Yan pong presumption ng ICC sa lahat sa aming mga abogado na ano po, abogado po ng mga parties or ng mga victims participants po. Okay. Opo, so sa ngayon po, paano po ang magiging trial dito? Kung confidential at itatago yung mga witnesses dito, ano ba yung trial nito? Open to the public ho ba ito? Paano natin, kami na nagmamasid rito, ang media, halimbawa, paano mo malalaman kung sino yung testigo na nagte-testify against the former president? Okay, dalawang sagot Manong Ted Ang unang sagot ko po, as far as the parties are concerned, yung prosecutor, yung defense at participants, mga victim participants, kilala po namin, alam po namin kung sino po mga witnesses. Okay? At yun po ang aming access sa confidential information. Now, as far as the public is concerned, dahil po sa maselang na seguridad ng mga witnesses, naka-code po sila. Hindi lang po pangalan ang lumalabas, code po ang lumalabas. At kaya nga po merong 30-minute delay sa web streaming po ng ICC kasi yung delay po yan para i-redact kung ano man pong mga masiselang detalye po ng witness pong yon. Pwede din pong naka-blur ang kanyang itsura po at yung boses niya po ay iniiba kung sa web streaming po. Ngunit sa loob po ng courtroom sa ICC, alam po yan mga abogado ng parties at ng victims participants po. Opo. Attorney, ano ba itsura nito sa actual po na trial? As in, yung pong tatayong mga maestrado, and then yung akusado, yung akusado, abogado niya, mga biktima at testigo, abogado nila, harap-harapan po ito, wala po itong pagtatakip sa mga muka, ganun po ba ang itsura nito? Okay, doon po sa ICC courtroom mismo sa chamber po Oo. napansin niyo po naka-separate po siya.
from the public gallery. Ang public gallery po nasa taas po kasi tumitingin po sila. Ganun po ang ano po talaga, ang forma kasi para ma-separate yung public gallery, pwede po yung ma-close at Mhm. pwede po yung ma-open at Mhm. hindi po talaga naririnig na diretsahan ano, meron pong mga ano po dito Earphone. na ano ba yun, earphones Oh, po. okay. Opo. Now, sa Mhm. loob mismo, alam po namin kung sinong magiging testigo. Oo. Pero hindi po mayong pagkakataon na baka hindi po alam ng public po dahil sa security. Now, just to be clear, kahit po sa loob, ang parties lang pong nandoon ay yung Office of the Prosecutor, ang accused kasi required po siya ngayon umattend si Mr. Duterte dahil trial na po ito, ang kanilang mga abogado at kami po common legal representative for victims. Okay. Now, nandun din po yung West. Kaya makikita po na sa labas po, pwedeng dahil sa 30-minute delay, pwede pong i-blur yung Okay. itsura Opo. po. Mm. Pwede pong ibahin yung boses niya. Opo. At mga codes lang po ang reference po sa testigo po, hindi talaga yung kanyang pangalan po. Okay. Sige. Ang huwes ho ba dito, ilan? Ilan sila? Ito ho ba ay body o ilan po? Okay, so sa trial chamber po, 3 judges din po ito. At hindi po ito yung mga judges doon po sa pre-trial chamber dahil iba po ang trial chamber. Mhm. At ang magtatalaga po ng trial chamber ay yung tinatawag na ICC presidency. At hinihintay po natin kung sino pong itatalaga ng Mhm. ICC presidency bilang trial chamber na maglilitis sa Opo. kaso ni Mr. Duterte. Okay, so sa ganyan pong setup at mga panuntunan, itong mga bali-balita na tetestigo si dating Colonel Royina Garma, si dating ang mga miyembro umano ng DDS, no, na sila Matubato at itong sila Las Cañas, walang kompirmasyon yun. Ganito, Manong Ted, ano, technically, oo, kung kami, hindi po namin i-confirm yan, hindi po namin igagawing specific ang mga ganyan dahil may confidentiality duty kami. Now, I think ang mga ito ay mga hypothesis po, to put it that way. Pero kung sa ICC po, napakatikom po ng mga bibig ng prosecutor, ng Mhm. defense, pati Mhm. po kami, dahil yun nga, may confidentiality duty po kami. But suffice it to say, na doon po sa decision ng pre-trial chamber, mayroon pong mga reference sa insider witnesses Mhm. na nakaredact din ang mga pangalan or codes. Kaya ganun po talaga yung procedure. O may pagkakaiba po talaga siya, Manong Ted, ano, dito sa Okay, atin sa sige po. domestic proceedings natin. Opo, sige. Narinig ko, kung tama siguro ang unawa ko o pagkakarinig ko kasi minsan mahina ang pandinig ko, pero narinig ko si former Senator Trillanes na nagsasabi, nabasa niya yung affidavit ni itong ni Las Cañas, no? Oo. Tungkol nga dito sa kanyang papel sa DDS at yung kanyang mga salaysay na naging basihan umano nga para po magkaroon na ng puwang dito po sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Yung ganun pong claim na nabasa yung affidavit ho ba na yon? Ano yan? Paano makakabasa niya? Paano makakakuha ng kopya nun? Ano ho bang affidavit yun? Before siya humantong doon sa ICC? Or during the ICC na susuri sa kanya as witness? Sa tingin ko, Manong Ted, ano, hypothesis ko lang to kasi meron naman talagang mga sworn statements, Mm. ano, yung mga tao before, bago pa po magkakaroon ng ICC proceedings, Mhm. may mga sworn statements po sila. At baka yun po ang nabasa at Okay. a Google search will actually show yung mga sworn statements pong ito. Opo. Kasi gano'n na po ka-detalye ang ating technology ano, sa internet
So baka po yun po yung basehan. Okay. Opo, baka po ito ho yung pagkakataon na humarap sila dito po sa mga hearing na nangyari ho naman when they were still in the Philippines, no? Pwede pong ganun yon, yung kwentong Opo, yon. tama Okay. po yan. Okay. Kasi nga, di ba, humarap siya sa hearing in the Senate, if you recall, right? Sila Las Cañas, no? Opo, sa Senate, no? Mm-mm. Opo, sa Mm-mm. Senate, tapos eventually meron din sa, although hindi po siya sa Quadcom, marami Mhm. ding naging Mm. investigation in aid of legislation, opo, pero hindi Okay. po criminal Okay. investigation. Sige. So, yung pong proteksyon sa mga testigo. Kasi po ang balita, itong si Las Cañas at Matubato, di po ba, ay umano nasa pangangalaga na ng ICC. Ang ICC ho ba, totoo ho ba yun na meron silang sariling witness protection program? Sasagutin ko yan in a general sense, ano, kung may man pong testigo, Manong Ted, oo, Mm. ito po ay pinapangalagaan ng ICC na sila po ay pinoproteksyonan, sila po ay nasa, syempre hindi sa lugar ng taong yon. Sila po ay pinapangalagaan at nasa under protective custody po ng ICC. Okay, so naunawaan po namin kung gaano kayo kaingat ano po sa pagsagot dito, attorney, because of your oath, no? Opo, opo, Opo. Manong Ted, opo. So lumalabas na kung testigo nga dito, theoretically itong si former Colonel Garma, si Matubato, si Las Cañas, kung mga testigo nga ito, obligasyon ng ICC na bigyan sila ng seguridad. Ganun po iyon. Manong Ted, yan ang hindi ko ma-confirm or ma-deny po, ano, yung Okay. specifics ng whether Mhm. pinoproteksyonan yung mga tao pong yung binanggit niyo po. Okay. Pero in a generic sense po, Okay. basta po magiging testigo ang isang tao before the ICC, may protective duty po yung ICC. Okay, sige. So, kung haharap po itong mga testigong ito, ano po, sa trial, may karapatan sila Attorney Kaufman na i-cross-examine ito. Ano po? At may karapatan din sila Attorney Kaufman sa panig po ng mga Duterte na kumuha ng kontra-testigo para po, para durugin ang anumang testimonya ng mga testigo laban sa dating Pangulo. Now, okay, in a generic sense, may right to cross-examine po ang defense. At yung rebuttal evidence po nila ay later on pa po yan. Kasi kung ilatag ko po siya, Manong Ted, ang unang pong magprepresenta ang prosecution po. So mga testigo po nila. Next po magprepresenta ang mga admitted na mga biktima po. So magprepresent din po kami. At after po niya, next po magprepresenta ang defense po. So magprepresent din po sila ng witnesses. Ngunit technically talaga, Manong Ted, ang mga witnesses ay witnesses po talaga ng korte. Korte po talaga technically ang mga witnesses na to. Court witnesses po ang tawag sa kanila. Hindi talaga sila witness ng prosecution, ng mga biktima, ng defense po. Kaya pinapangalagaan po sila ng ICC. So you're saying na pati po ang witness ng defense, court witness din at aalagaan din ng ICC, is that it? Opo, kasi ang talagang ang technical term po sa mga witnesses, kung let's say ang prosecution magpe-present, ano, sila yung presenter, oo, sila po yung presenter niyan, oo. Pero technically, ang mga witnesses po yan ay witness po ng court. Kasi remember, ang court gusto niya po alamin ang katotohanan para malaman niya kung anong hustisya po ang i-implement niya po. Kaya yun po yung parang ang hirap lang isipin sa atin, ano? Kasi sanay po tayo sa adversarial na court proceedings, ano, na talagang tapatan po, ano. Pero isipin po kasi natin sa iba pong mga bansa, kagaya po sa Europa, continental po sila na kung saan po ang korte ang nagtatanong.
Kaya dahil po sa paggawa ng Rome Statute, iba-iba ng mga sistemang legal, Mhm. na-influence din po yan ng continental Ah. system po. Okay, sige. So, timetable po nito, wala pa pong tinatakdang simula ng trial, pero ano ho ba sa kasaysayan po ng ICC? Gaano ba katagal sila magtakda ng petsa at yung haba po ng paglilitis? Ano ba yung pinakamaiksi? Ano ba yung pinakamahaba sa kasaysayan po nila? Attorney. Ah, Mm. yung pong preparasyon po para sa trial proper, base lang sa mga ibang kaso, it will take po anywhere from 6 months po hanggang 1.5 years. So ang estimates lang naman po to, base po sa mga ibang mga kaso. So ang pwede pong maaga ay October of this year, pwede pong latest ay October of next year, 2027. Ngunit, sanay po ng mga biktima ay gusto po nilang magsimula na po ang paglilitis. Kaya pag-isipan po namin yan. Opo. Sige, yung trial mismo, kapag nagsimula, ano po ang pinakamatagal bago po nagdesisyon? At kapag ho pa nagdesisyon, hindi na appealable yan? May mga motion pa ba yan? Okay, kung ang decision po sa sa whether guilty or not, yan po ay naa-appeal pa po. Mhm. Okay. Ang decision po ng trial chamber sa whether guilty or not guilty, naa-appeal pa po yan sa appeals chamber. Opo, na automatic po yan yung pwede pong diretso sa appeals chamber po. Okay. And then, hanggang ilang appeal po ito, attorney? Sorry po, kung masyado ho kaming matanong sa isyong ito. Opo, walang problema, Manong Ted. Opo, iisang appeal lang po ito. Oo, kasi sa trial chamber, ang next po niyan, ang pinakamataas po ay appeals chamber po. At sa appeals chamber, anuman pong desisyon po nito ay pinal na po. Wala na pong motion for reconsideration kagaya sa atin sa Pilipinas. Okay. And then, ano ho ba ang pinakamalubha, pinakamatinding hatol dito? Sa mga nagkakaroon po ng conviction sa gantong klase po ng akusasyon ng crimes against humanity. Okay, sa ICC po, wala pong death penalty. Ang pinakamatagal po na pwedeng i-impose na sentensyang jail time po ay 30 years po. Now, yan pong pinakamatagal, 30 years. Kasi yan na din po ang pinakamatagal sa mga bansa sa Europa po. Now, having said that, kung let's say na-convict ang isang akusado, mayroon pong sentencing decision na separate po. Kasi doon po nila tinitingnan yung mga datos, mga Okay. any na mga circumstances, Mhm. at doon po nila ilalabas po kung ano po ang magiging sentensya. But ang maximum po sa ICC ay 30 years po. Okay, sige po. So, lumalabas attorney na maaari po na even before October this year ay magkaroon na po ng trial. Kasi nga po, hindi nyo po ito alam at ang tanging desisyon po lamang dito manggagaling mismo doon po sa mga maestrado na siya po ma-appoint ng ICC. So, yun po, hopefully pwedeng earlier than October of this year kasi yun din po ang inaasahan po ng mga biktima po. Okay. O sige, so klaro na tayo mga kapatid kasi dito po sa sa impormasyon, meron pala ditong 3 araw lang Oo, pinakamabilis na desisyon. Pero kasi nga yung accused umamin sa kanya pagkakasala. Ito pong dati pong pinuno Opo. ng Mali, itong si Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi. Oo. In fact, Manong Ted, sa Almadi, ang isa po sa magiging West po dyan, isa po sa mga judges ay ang ating sariling judge na citizen po natin, si Judge Raul Pangalangan po. Okay. So ngayon po, hindi pa natin alam ang mga nasyonalidad dito po magiging maestrado
Oo, nahahawak po sa kaso ng dating Pangulo. Opo, hindi pa po natin nalalaman ano kasi sa alam ko wala pang tinatalaga ang Mm. presidency po at yan pong Mm. inaantabayanan po natin. Okay, sige po. Salamat po na marami, attorney, kasi nga po kami po tayong lahat nakantabay po dito sa kasong ito at ginagalang po namin yung confidentiality po sa mga isyong ito na ating po pinag-usapan. Salamat po na marami, attorney. Maraming salamat, Manong Ted, DJ Chacha, mabuhay tayo. Opo, salamat. Si Attorney Gilbert Andres, ang common legal representative of the victims nito pong war on drugs. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.